Sabi ng ating Panginoon, "Ako ang mabuting pastol." At ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Mababasa natin yan sa John 10:11. At sabi naman ni Haring David, Psalm 23, "Ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako mangangailangan." Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umaawit. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito muli ang inyong programang Simula, Usapang Senior. At kung anumang oras po meron sa inyo ngayon dyan, nais po namin kayong tanggapin at nais namin kayong i-welcome sa ating program Simula, Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo. Dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigan, at ang ating programa po ay mabuting kasama. Kaya dyan lang po kayo, ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ay samahan po ninyo kami sapagkat marami tayong maaaring matutunan at dahil sa ating pag-uusap ngayon, at nais kong i-welcome kayong muli, lalo na doon sa ating mga regular na taga-subaybay. Good morning po and welcome sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating program. At nais kong patuloy na batiin ang ating mga kapatiran dito sa International Church of SDA Evanston, Illinois, USA. Welcome po. Gayon din ang mga kapatiran sa Naperville Remnant Film Church, Chicago, Illinois, USA. Welcome po. And to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family, kumusta po kayo? And best regards po sa inyong lahat. At of course, we have friends from the Philippines. Of course, nandito yung ating mga kaibigan from the Philippine International Church of SDA dito po sa campus ng Adventist University of the Philippines, ang Senior Citizens Association. Welcome po at sana po ay naging successful at makahulugan ang inyong activity ngayon, no, na alam ko. At maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin. At gayon din, nais kong pasalamatan ang ating mga kaibigan, mga kapatiran din sa Morning View Seventh-day Adventist Church. At nandiyan po yung, of course, yung presidente. No? Welcome ho, presidente ng Heritage Spring Homes ng Senior Citizen Association. Kaya si Ma'am Ruth Galang and of course to Sir Henry Galang, welcome po and kumusta po kayo? At gayon din, nais kong batiin ang ating mga kaibigan. Of course, yung hindi natin malilimutan itong ating mga Cherobics team dito sa Morning View Subdivision. At may special akong nais na batiin ngayon. Of course, merong dalawang miyembro ng Cherobics team na Morning View ang nag-celebrate ito lang nakaraang mga araw o ito nakaraang linggo. Una ay si Nida. Happy birthday, Nida. Razonable. Okay? Sana ay
more birthdays to come at higit sa lahat ang aming kaibigan din na si Edna Rosales. Ma'am Edna, happy birthday. May you continue to, receive blessings from our Lord at sana magkaroon pa kayo ng mahaba, masaya at kapakipakinabang na buhay. At of course, nais nating i-wish kayo na sana magkaroon pa kayo ng maraming pagpapala mula sa ating Panginoon. Happy birthday, Ma'am Nida and Ma'am Edna. At gayon din, nais kong batiin ang ating mga patuloy na mga sumusubaybay na sa iba't ibang dako ng sanlibutan at ng ating bansa na Pilipinas. Nandito si Erlinda Basilisco, welcome po. Gracia Dei, Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Kaya din si Luz Pusing, Lucy Kiabang, and then Ging Gloria Martiliano, and Mary Grace Acosta Olpindo. Welcome po sa program muli. Kami po ay nagagalak at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. O maganda na ba kayo na inyong isang basong tubig para po umiinom tayo, no, para sa ating hydration ngayon. At shout out kay Seni Moser from Ohio, USA. Dito naman sa Balayan, Batangas, si Beth Villapuerte at sa Tangalan, Aklan, si Darlene Ojero. Welcome po and kumusta na kayo? Of course, ayan ay pinashoutout sa akin ni Liovi Cabañez, okay? Rebecca Ebora, Leti Sampang. At of course, hindi ko nalilimutan ang aking mga kaibigan from the National Museum of the Philippines, Ma'am Bel Pabunan, si Carol Magdaleno, nandiyan din si, of course, si Lisa, nandiyan din si Alvin and Ina. Welcome sa program ngayon. At gayon din, Rose Arrogante, kumusta po kayo? At siya ngayon ay nasa Canada. Welcome. And of course, I would like to greet my friend Patrick Gonzalez. Sir Patrick, kumusta po kayo? And of course, I would like to greet your, what's this? Na balitaan ko nag-celebrate kayo ng wedding anniversary. Ano ba yun? 11th po ba yun? And say hi to Ma'am Michelle. Okay, Patrick and Michelle Gonzalez, congratulations po. Okay, sweeter as the years go by. Happy anniversary po. And of course, nice kong banggitin na please follow us, no, sa ating FB and YouTube channels. Just text, just type Simula Usapang Senior at please subscribe, like, and share, of course. At kung meron kayong mga kahilingan, meron kayong mga katanungan, meron kayong mga request po at mga suggestions sa amin, naku po, hinihintay po namin yan lagi. Just text or call 0917-1742-777. And also 0918-9447-891. At maraming salamat po sa inyong patuloy na una, yung mga dalangin nyo sa ating program. Thank you po sa mga messages nyo at of course sa inyong magagandang mga comment sa ating program. At nais ko ipaalam sa inyo na sa araw na ito, ang ating pong topic about Christ and His sheep, okay, and His sheeps, okay, ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga tupa. Ayan po ay suggestion po na nanggaling sa ating kaibigang si Patrick Gonzalez. So, Sir Patrick, pag-usapan natin ngayon yung inyong sinuggest na topic na pwede nating matutunan ngayon, no? Kung bakit kaya ang ating Panginoong Jesus ay lagi niya sinasabi na siya ang ating pastol. Siya ang ating shepherd. Sabi niya, I am the good shepherd. And I lay my life down to my sheep. At sabi naman ni King David,
The Lord is my shepherd sa Psalm 23. Kaya hindi nyo ba naiisip, no? Bakit sa palagay nyo tinuturing tayo at kino-compare tayo natin Panginoon bilang mga tupa? At tanda natin ating Panginoon ay tinawag na Lamb of God. Siya rin yung nag-alay, siya yung kordero, no, na inalay ang buhay para sa atin. Ang ganda na representation talaga ng tupa. Pero alam nyo, naghanap ako nag-research ako para malaman natin bakit kaya paborito ng Panginoon na ikumpara tayo sa mga tupa. Ano ba yung mga characteristics ng mga tupa na pwede din nating maging characteristics, at ayan ang pag-uusapan natin. So, diyan lang po kayo, uminom kayo ng tubig at magbabalik po agad ang Simula Usapang Senior. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. Welcome back po sa ating program Simula Usapang Senior. Kumusta na po kayo? At sana po ay maganda ang ating gising, na maganda rin po ang ating naging pag-exercise. Of course, ang ating mga nutrition, tanda natin yan, lagi nating i-consider yung ating tamang breakfast, no? Kasi ang ating katawan talaga ay nilikha din para sa tamang nutrisyon. Pero pag-usapan natin yan mamaya sa ating senior wellness, health and wellness. At ngayon ay tingnan natin yung ating magandang kaisipan
na bakit tayo tinawag na tupa at ang ating Panginoon ang ating pastol. At alam niyo ba, napakarami palang kwento ng tupa na nakakatawa kasi kung sisiyasatin pala natin ang pag-uugali ng mga tupa, para pala talaga tayo mga tupa. Minsan nakakatawa, minsan sabi nga nila yung mga tupa parang parang ang sabi rito minsan iniisip daw na stupid ang mga tupa kasi parang hindi nag-iisip. Kaya tingnan natin, no, at why Jesus compares us to sheep. Okay, bakit nga ba? Okay, ang number 1, okay, may 5, okay, na mga pag-uugali ang tupa na katulad natin. At ang una diyan, sabi rito, sheep follow orders blindly. Alam niyo ba 'yon? Ganun pala ang mga tupa na minsan hindi na nag-iisip. Kasi may isang farmer daw, isang example niyan, isang farmer binuksan niya yung barn niya para palabasin ang kanyang mga tupa. Ang ginawa niya doon sa gate ng barn niya na nilalabasan ng mga tupa, naglagay siya ng isang tali, no, isang rope. So sa tapat ng pintuan. So habang lumalabas ang mga tupa, tumatalon sila sa tali. Lahat sila. Maya-maya, habang patuloy na tumatalon ng mga tupa, pinutol niya yung tali. Yung mga sumunod na tupa, tumatalon pa rin. Tumatalon pa rin. Wala nang rope. Ibig sabihin, they follow blindly. Na una, sunod sila ko. Anong ginawa nung una. Lahat sila. Kaya nakakatawa. Parang hindi nag-iisip. Ganun daw po pala yung mga tupa. Kaya ano ba yun? Ano sa tingin nyo yung pag-uugali na yun? Ayun ay sabi nga, nakakatawa nga yung pag-uugali. But we are compared to sheep because we will follow anyone without thinking. Kaya delikado tayo. We have no sense of direction and we cannot defend ourselves in times of trouble. Ayan po yung una. Ganyan pala mga tupa na napaka-dependable. Kaya sabi sa Isaiah 53:6, okay? Sabi sa English, all we like sheep have gone astray. Para tayo mga tupa na tumakbo. And we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Ibig sabihin, lahat tayo ay gumawa ng bagay na hindi mabuti, pero ang Panginoon din ang ang sumalo ng mga mali nating ginawa. Kaya para yung mga tupa na walang direksyon at just sumusunod lang o gumagawa ang bagay na hindi iniisip. Ayun po. Number 2, sheep are emotional and recognize the shepherd's voice. Wow, ito po ay napakaganda. Para raw tao na mayroon tayong very sensitive tayo, nakakaramdam tayo, nakakaranas at ganyan po yung mga tupa. At very sensitive din sila sa boses ng kanilang pastol, ng shepherd. Naririnig lang nila yung boses ng shepherd. Isang boses. Kaya sensitive din sila, okay? Bukod sa mahal nila yung kapwa nila tupa, kaya makita mo nagpa-flock talaga ang tupa at kung saan pupunta isa talagang hindi naghihiwalay, no? They also have the ability to build friendships with other sheep. In fact, they can get anxious, distress, or feel sad when their sheep friends are gone. O pagka may nangyayari doon sa kaibigan nila na halimbawa, nahulog, namatay, o na-aksidente, ay nalulungkot din sila. At saka, madali sila mamroblema, no? Kaya, sensitive din sila sa tunog ng stranger. Kaya, wala silang, aloof sila sa pag hindi nila pastol o shepherd. Aloof sila at hindi nila yun pinapansin. Ang naririnig lang nila ay yung kanilang
pastol. Okay. Kaya wala ibang boses sila naririnig. So sabi nga sa John 10:27, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." Okay. Ang pangatlo, sheep are not meant to carry burdens. O nakikita nyo ba? Karamihan ng mga hayop pwedeng magbuhat o maglagay sa kanilang katawan. Pero ang sheep, kahit kailan hindi nyo nakitang nagdala ng basket sa likod o ano man ang binuhat sa likod. Kasi hindi siya katulad ng ibang animals na kaya nilang gawin yon sapagkat sila ay very helpless at mahihirapan sila. Sabi nga, they were not meant to carry a heavy load. In fact, they would be crushed under such a weighty burden. Hindi sila sanay sa ganon. So, tayo, okay, gaya ng mga tupa, we were not meant to carry our burdens either. Yan ang sabi ron. Pati rin tayo, hindi talaga tayo nilikha daw para magdala ng mabigat na mga problema, mabigat na mga yung nilalagay natin sa balikat na sa ating sarili. Kaya ang tinuturo sa atin, no, hindi tayo sanay na ibalikat ang maraming mga bagay, lalo na mga suliranin. Kaya ang nararapat sa atin para tayo matupa na nakadepende tayo sa ating pastol. Ano ibig sabihin? Na lahat ng ating kahirapan o kabigatan ng kalooban, mahirap, ay iaalay natin sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 55:22, alam natin ito. Sabi rito, "Cast your burden on the Lord, and He will sustain you." Kaya tayo nilikha para hindi natin dalhin ang ating mga tinatawag dito mga pagsubok, lahat ng kahirapan sa ating sarili. Kailangan natin ang ating Panginoon. Napakagandang ng tupa. Ang ikaapat, no, sheep will settle for less. Yan. Kung magkamisan ganyan din tayo. We settle for less. Ang sabi ng kwento ng mga pastol, yung mga sheep daw minsan hindi na nila iniintindi yung pag nakakita ng tubig, iinumin na lang nila yun. Hindi sila yung tipo na maghahanap muna ng mas malinis na tubig, no? Ibig sabihin, okay na sa kanila yun. Parang gano'n din tayo kung minsan okay na, hindi na natin minsan sanay na tayo na, wala mo na madumi ng konti, okay lang, o marumihan, okay na to. Ganun daw pala mga tupa. Hindi nila alam, no, na after mga ilang di pa lang, doon sa iniinom nilang marumi, may mas malinis na tubig. Hindi na nila concern yun na maghanap pa ng malinis. Kaya ayun daw ang ugali. Sabi nga, furthermore, sabi ganun, sheep will stink and never know it. Minsan, alam nilang madumi na sila. Hindi nila alam, madumi na pala yung katawan nila. Nangangamoy na sila, mabaho na. Truthfully, they lack discernment and judgment and don't know what is good for them. Kaya ilan sa atin ang katulad ng mga tupa, minsan wala na okay na lang yung okay na to, hindi na masyadong malinis o hindi ko na masyadong mabuti o okay na yan. We are content with filth and don't know we stink. Ayan, minsan di natin nalalaman, nangangamoy na tayo, marumi na tayo. Kaya sabi nga ni King David, no, sa Psalm 23 verses 1 and 2, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures." Kaya yung ating pastol ang nagtuturo sa atin kung saan tayo pupunta, saan tayo kakain, saan ang damong malusog, at dadalhin din tayo pastures, and He leads me beside the still waters.
At tuturo rin ang pastol kung saan tayo dapat uminom ng yung safe at malinis na tubig. Ayun po. Kaya ganun ang ating kalagayan din, no? Na kailangan natin ang ating pastol. At ang ikalima, okay, sheep are valuable. Tandaan nyo, mahalaga tayo, kaya pala tayo mahal ng Diyos. Kahit tayo yung mga minsan na mga helpless na mga nilalang, no? Wala tayo minsan marami tayong pagkakamali, marami tayong kakulangan, at tayo ay walang kaya sa ating sarili, pero tayo raw ay valuable. Kasi nung panahon nung mga unang kapanahunan, alam po ninyo, kapag ikaw ay may isang anong tawag ng may-ari, no, ng isang kawa ng tupa, you are considered rich, no? At kasi pagka ikaw may tupa, may milk ka na, may meat ka pa, meron ka pang fur, yung balahibo. O, ano po yun? Ayun po yung mga byproducts, no? Yun yung mga ibinibigay ng pag ikaw may kawan ng mga tupa ng mga unang panahon. Sabi rin, if you owned large flocks, dahil nandyan yung they provide meat, milk, and wool. Ayan, natatandaan nyo wool. In addition, they produce offspring. Ayan, marami pa. Nanganganak at dumadami sila. Kaya natatandaan din ninyo, during the Israelites' time, tupa rin ang ginagawa nilang handog sapagkat para sa Panginoon, ang tupa ay valuable. Kaya kailangan natin, bakit natin kailangan ng pastol? Dahil tayo ay katulad ng mga tupa rin, no, na maraming kakulangan, maraming pagkakamali, maraming kapintasan, maraming hindi pwede gawin, helpless, pero mahal na mahal tayo ng Diyos. Natatandaan niyo yung kanyang talinhaga, the lost sheep. Anong nangyari doon? May nawala isang tupa, iniwan niya yung 99 para lamang hanapin yung isang nawawalang tupa. Ganyang kahalaga tayo sa Panginoon. At nung makita niya, nilagay pa niya sa kanyang balikat, no? Sinampa niya sa kanyang balikat. Ganyan ang ating kalagayan. Bakit sinabi ng Panginoon? Ako ang mabuting pastol. Bilang mabuting pastol, ibinibigay ko ang aking buhay para sa tupa, para sa atin. At sabi nga ni Haring David, hindi tayo mangangailangan kapag ang ating pastol ay ang ating Panginoon. So, sana po ay may natutunan tayo sa buhay ng mga tupa at ng ating pastol. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magbabalik po ang Simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Welcome po sa ating part na tinatawag nating Senior Health and Wellness. Kumusta po kayo? At pag-uusapan natin ng konting bagay tungkol sa ating kalusugan. At pag-uusapan natin ang isang bagay din na na ito ay isang global issue among senior citizens. No? At ito po yung tinatawag na Alzheimer or dementia. At alam niyo po, kasi naghahanap ako ng statistics, no, ng tungkol sa Alzheimer sa bansa. Wala po akong makitang latest. Ang nakita ko po, pwede natin gawing reference. Nag-Google po ko at ito ay ang statistics, no, Alzheimer's statistics sa USA, sa US. At sabi rito, pwede natin maging reference to kung para malaman lang natin kung ano pa talaga ang sakit na Alzheimer. At dito nga, based on the statistics, sabi rito, an estimated 7
7.4 million Americans age 65 and older are living with Alzheimer's in 2026. 74% are in age 75 or older. Ayun. Kapag pala, talaga palang ano to, degenerative disease, pang ano talaga to, pang sakit for old age, no? At ito nga malaki yun, 74%. Yung karamihan ng 7.4 million, no? Kung American, sabi nga nun. At age 65 and older. And then, about tandaan to, in 9 people, age 65 and older, has Alzheimer's. Ayun ang kanilang statistic doon. Out of 9 people, isa, no? Sa mga tao na may 65 years old ay may Alzheimer's. And almost 2/3 of Americans with Alzheimer's are women, kababaihan, 2/3. And karamihan din ay older Black Americans are about twice as likely to have Alzheimer's or other dementias as older white Americans. So ayan po, nakita natin ang picture. Napaka napaka serious na issue. Ngayon, ano ang ating dapat na, of course, tayo ay nasa preventive pa rin, no? Na although nasa old age na tayo, pero tayo pa rin nananalangin sana wag dumating sa atin ang karamdamang ito. Maari pa po dahil merong research na sinabi, may findings po, sabi rito, staying active both mentally and physically may reduce the risk of Alzheimer's disease, according to the recent research. And Alzheimer's can progress slowly as quickly but always robs sufferers of their memory and eventually their ability to care for themselves. So, ano po ang kaibahan ng dementia at Alzheimer's? Parang briefly po, actually, ang dementia po, yan po yung umbrella ng karamdaman para sa loss of memory, yung ng kaisipan na hindi hindi naman unti-unting nakakasira ng memory, no, at ating decision making o yung thought processes, ay dementia po ang tawag doon. Pero yung Alzheimer, ayun po yung isa sa mga specific na sakit na dementia. Kaya ganun lang po, makita natin na kumbaga ang dementia, ayun yung tinatawag natin generic, tapos specific yung Alzheimer. Isa yun sa mga dementia. So, ngayon po, ang mahalaga sa atin na matutunan natin paano natin na mapapangalagaan ang ating sarili, no, against dementia. A new study found the odds of developing Alzheimer's were nearly quadrupled in people who were less active between the ages of 20 and 60. Ano po yun? Balikan natin yung ating kabataan mula between 20 and 60 kung pagkaraw tayo ay nag-exercise at saka nag-active no mga time na yun. And then, this was true regardless of the type of activity, although spending time in intellectual pursuits appeared to be the most beneficial. Of course, yung paggamit ng isip, no, ibig sabihin ng ating kaisipan. Another study found that people in midlife who exercise at least twice a week had about 60% reduction. Ito ang magandang balita in risk of suffering from dementia. So, napag-alaman, no, sa na ang mga tao na from midlife o yung mga middle age ay at least nag-exercise twice a week, no? Twice a week ay mababawasan yung prevalence o yung pagkakaroon ng dementia 60%. Okay. So napakaganda po, no? So the brain
is an organ like your heart, muscles, and lungs. Para raw yung puso, yung brain natin, pa ang puso, at saka yung baga. And physical activity is also, okay, sabi dito, important to keep your brain healthy. Kaya tinuturuan talaga tayo na lagi tayong kumilos, mag-exercise. Yung delikadong kalaban natin yung sedentary life. Ano ba yung sedentary life? Yung lifestyle na laging nakaupo, nakahiga, o kaya lagi sandal, o mabagal, hindi kumikilos, o kaya nasa kotse, laging nag-elevator sa halip na pwede naman maglakad at hindi naglalakad o hindi nag-exercise. Kaya po bawasan po natin yung sedentary lifestyle. Kumilos po tayo kasi po ang rule sa sa exercise, no, sa ating katawan, you have to use it or lose it. Ano 'yan? Dapat to gamitin natin sa gamitin natin bago ito mawala. Kasi dalawa lang 'yan Kung hindi mo gagamitin, mawawala 'yan o masisira. Ganyan po. Kaya use it or lose it. Ayan po yung motto natin. Kung bakit importante ang katawan natin ay lagi natin in-exercise at laging ikinikilos. Okay. At dito, mahalaga rito yung mga, meron akong ibabahagi 5 ways to prevent Alzheimer's. Ito ay pinablish ng nais kong basahin ng Science of the Times at sinulat ni Andrew Kate. Okay? At sabi niya rito, ito yung mga 5. Nagbigay lang siya ng 5. Tandaan nyo, 5 lang to, pero mahalaga ito. 1, exercise regularly. Okay? Number 2, maintain friendships and social connections. So, social life. Huwag po tayo solo, wag natin isolate ang sarili natin. Lumabas po tayo, makihalubilo po tayo. Interpersonal relationship, mahalaga. Have, number 3, a mentally challenging jobs or hobby. So, yan po. Kahit po tayo yung mga retired na or senior na, kinakailangan pinagagana pa ho natin isip. Marami akong kaibigan na talagang very, sa crossword puzzle, pati yung mga, colors, use of painting, lahat ng hobby po na nakakaano sa isip. Of course, pagbabasa at pakikinig at tawag natin, participate natin sa mga discussions at sa lahat ng mga iba't ibang uri ng pwede nating ng karunungan na matututunan natin. Ayun po, mahalaga po yun. And then number 4, eat plenty of fruits and vegetables. Tandaan natin, plant-based diet. Kasi kapag hindi po plant-based ang ating, pag hindi fruits and vegetables po, apektado po yung ating blood circulation at saka yung oxygen na pumupunta sa ating buong katawan, lalo na sa isip natin. Kaya piliin po natin yung vegetables and fruits, nuts, yung original diet o yung plant-based. Tandaan po natin, iwasan po yung mga processed foods, yung mga meat, at saka yung mga hindi whole grains, yung mga kinakailangan mga nuts at saka yung mga grains na hindi refined masyado na okay, kinakailangan po, ayun po yung dapat nating kainin. Napakahalaga nutrition. And finally, stick to a healthy weight. Alagaan po natin ating timbang. Iwasan po maging obese or sobrang taba at wag din naman sobrang payat. Alagaan po natin. Pero lahat ng bagay na yan po ay ma-maintain natin yung tamang weight sa tamang pagkain, at sa tamang exercise. So, yun po yung mga 5 ways na dapat. Una, exercise regularly, maintain friendships and social connections, have a mentally challenging jobs or hobby. Kaya napakahalaga yung active ka pa rin sa community, active ka pa rin sa mga associations, sa mga activities, lalo na yung
membership sa mga organization, kahit na yung Senior Citizens Association. Eat plenty of fruits and vegetables, and finally, stick to a healthy weight. So, tingnan po ninyo kung ano ang ideal weight para po sa inyong body structure at saka sa inyong edad. Okay, so sana po may natutunan tayo. Iwasan po natin na magkaroon ng dementia or Alzheimer's. Maging active po tayo sa buhay. Ayan po yung base sa huling research. Kinakailangan active physically and mentally at malusog na pagkain. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Welcome back po. Ito po ang simula, Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios. At tayo po ay nasa segment na ng Senior News Start. Okay, ano yung News Start? Bagong simula. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung kwento tungkol sa, ang title sa English ay Changing Tags. Alam mo ba yung tags? Libreta or pinaka-tag. Alam niyo yung ginagamit, no? Pang label, di ba? Kaya ang ating kwento ay napakaganda kasi ang kwento na ito ay nangyari noong World War I. At ito ay sa Korea nang galing doon. At merong, alam niyo pala, noong World War I, or not only specifically in World War I, in any war, ang mga ang tawag natin diyan, yung mga biktima ng gera, yung mga tinatamaan ng bala, yung mga nagiging tawag natin diyan, sila mga sugatan, no? May palang ang ginagawa pala ng mga medical team, ang mga doctors, no, at saka yung mga nag-aayos ng mga nasugatan ay binalagyan nila ng tag, kina-classify nila sa 3. At ang tags ay, ang unang tag, depende, may color, no? May 3 kulay yan. Ang unang color ay para doon sa mga biktima, no? Ito sila yung mga tinamaan, no? Biktima na walang pag-asa. Ibig sabihin, wala nang kahit na anong gawin, hindi na sila, hopeless na ang case, kumbaga sa hindi na sila gagaling at hindi na sila may babalik yung kanilang normal na kalagayan physically. Kaya yung tag na yon, hopeless yun. May tag sila sa hopeless. At ang ginagawa nila ron, pinababayaan na lang nila na mag-suffer hanggang mamatay. Ganun po pala sa panahon ng gera sa mga biktima ng gera. Ang pangalawang tag, another color, ito naman yung mga biktima na kahit hindi nila, kumbaga sa minor lang, kahit hindi nila gamutin, ay may pag-asa pang mabuhay. Ayun yung, kumbaga sa hindi na kailangan na kahit walang doktor, kahit hindi gamutin, ay magsusurvive. Medyo, ayun yung mga malalakas na, yung hindi, kumbaga sa minor lang cases sila. At ang pangatlo, ay yung pwede kang mabuhay kapag ginamot ka at may doktor na attend sa iyo. Ibig sabihin, basta ma-providean ka lang ng mga medical assistance, ng mga paggagamot, gagaling ka. Ayun, yung 3 yun. So yung una, hopeless. Pangalawa, yung pwedeng mabuhay, may pag-asa pa kahit hindi gagamutin at hindi nangangailangan ng medical care. At ang pangatlo, kailangan ng medical care. Kinakailangan may gamot at medical care talaga. Itong sundalo na si Lou, ang pangalan ay si Lou. Siya ay sundalo nung gera sa Korea. Ay nilagyan siya ng tag ng doktor makita kasi tinamaan siya ng granada.
at talagang grabe ang tama niya. Halos sumabog ang kanyang katawan at nakita na yung isa niyang paa talaga, isang leg niya wala na, humiwalay na. Kaya nilagay siyang tag na hopeless. Nakita niyo yun? Yung tag na hopeless, ibig sabihin, pababayaan ka na lang doon hanggang maglaho ka, hanggang matapos na yung buhay at pababayaan. Kasi hopeless ang tag niya. Pero may isang medical nurse doon sa lugar, nakita si Lou humihinga pa at buhay. So, yung nurse ay kinausap siya at kinumusta siya. At tinignan ang kalagayan, sasalita pa si Lou at nakapag-usap pa nga sila, naging kaibigan pa nga niya yung nurse. At nalapag-alaman nila, pareho silang from the state of Ohio, something ganon. Nagkilan, isa lang pala yung lugar ng kanilang pinanggalingan. At alam nyo ang ginawa niya ng nurse, dahilan sa naging kaibigan niya si Lou, tinanggal niya yung tag ni Lou, pinalitan niya ng tag na kailangan nito ang healthcare, kailangan nito ng gamot, at kailangan ng medical care. Nilagay siya doon sa samantalang talagang nilagay na siya nung una sa hopeless cases, na iniwan na talaga siya, mabuti na lang napansin siya ng nurse. At alam nyo ba, after few months, dumating yung lahat ng paggamot sa kanya, dumating lahat nung inalagaan lahat siya, at alam nyo, nag-survive siya, nabuhay siya. At doon sa hospital na pinaglagyan sa kanya, nakakilala siya na isang nurse na napangasawa din niya. So siya ay nagkaroon pa ng pamilya, asawa, pamilya, kahit na wala na siyang isang leg. Kaya dito, ang magandang nakita natin dito na para sa Panginoon, walang hopeless po. Naalala natin na para sa Panginoon na ayun dapat ang gawain ng I would say siguro i-address natin to sa mga churches o sa ating simbahan o sa ating organization na wala dapat tayong tinatag na hopeless. Katulad ng pag-ugali ng ating Panginoon, natatanda natin yung isang leper, yung isang ketongin, Ang sinabi ng ketongin, Panginoon, pagalingin mo po ako sapagkat nalalaman ko na kayo'y may kapangyarihan magpagaling. Alam nyo, yung pagkakasi noon, ang leper noon, nung panahon na yun, talagang hopeless ka na rin, talagang parang considered ka na na living dead Talagang mamamatay ka na. Pero alam nyo, pinagaling ng Panginoon yung leper na yun. Para ang nais nating sabihin ay para sa Panginoon wala pong hopeless. At gayon din dapat ang ating maging pananaw para sa ating kapwa. Bawat tao ay mahalaga, mahal ng Diyos, at sa Panginoon sila po ay kung ano man ang kanilang kalagayan, ang Panginoon po ay laging bukas ang kanyang biyaya, para po sa atin, para tayo magkaroon ng pag-asa at higit sa lahat, buhay na wala hanggan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating napag-aralan ngayon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Welcome po sa ating prayer segment at nais ko pong anyayahan kayong lahat para sa ating sama-samang pananalangin. At ngayon po ay
Patuloy po natin idadalangin, unang-una ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at marami pa rin po tayo mga requests ngayon na isasama natin sa ating dalangin. Kaya po, nais kong anyayahan kayo, no? At ilagay lang po natin sa ating puso't isipan na kapag tayo'y lumalapit sa ating Panginoon, dapat po meron tayong pananampalataya. Dapat po ay i-claim natin, angkinin po natin yung kanyang pangako. Dahil bakit pa tayo kailangan manalangin kung hindi rin lang tayo mananampalataya na ibibigay sa atin, di po ba? Kaya tayo po ngayon lahat ay sama-samang manalangin, sumandali po tayong tumahimik o tumigil sa anuman natin gagawin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Narito po kami muling tumitigil sa aming gawain at nais namin lumapit sa inyo. Nais namin maging bahagi ng inyong pagpapala. Sa oras na ito, Ama, narito po ang aming mga sarili na punong-puno ng mga pagsubok, marami kaming kahirapan, marami kaming dinaranas na pangangailangan. Subalit, nananampalataya kami na kung kami lalapit sa inyo, kailanman ay hindi nyo kami pababayaan, sapagkat may pangako kayo na kapag kami tumawag sa inyong pangalan, kami po ay maliligtas. Nais po namin idalangin bilang pasasalamat ang kahilingan ng aming kaibigan si Patrick Gonzales. Ang aming kaibigan na nagpapasalamat at dumating ang kanilang 11th wedding anniversary ng kanyang mahal na kabiyak na si Michelle. Ama, hinihiling namin kung paano nyo sila pinagpala, kung paano sila pinagbuklod, at kung paano nila naranasan ang inyong mga pagpapala at kaligayahan sa kanilang pamilya sa nakaraang panahon. Sana po, Ama, magkaroon sila ng patuloy na biyaya na nanggagaling sa inyo at patuloy na pagpapala at mga kaligayahan na ikaw lamang ang makapagpupuno sa bawat isa sa amin. Ang pagkaligayahan na higit sa lahat, merong seguridad at kaligayahan na merong pakikipagkapwa at pag-ibig. Panginoon, gayon din, nais naming malungkot na hinihiling sa inyo. Malungkot kami sapagkat pumanaw na ang aming kaibigan, ang ama ng tahanan na si Ricardo Marquez Sr. Narito po ang tahanan ng Marquez na ngayon po ay nakakaramdam ng pangungulila para po sa kanyang paghimlay. At nais namin, Ama, hilingin sa inyo na bigyan ng kaaliwan ang family, ang Marquez family, dahil sa pagpanaw kanilang mahal. Ama, nais namin hilingin sa inyo ang inyong pangako na tinatawag na buhay, muling pagkabuhay. Inaasahan po namin, Ama, na sa panahon ng kalungkutang ito, ang kalungkutang ito ay mapapalitan ng kaaliwan at kaligayahan sa inyong ikalawang pagparito ng inyong pangako ng buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay. Salamat, Ama, at patuloy kaming may pag-asa, bagamat ang aming mga katawan sa sanlibutan ito ay maaring mawala, maaring mamatay, subalit may pangako kayo sa inyong muling pagbabalik na magkakaroon kami ng
buhay na walang hanggan. Tulungan nga ng pamilya Marquez, Ama. Nadalangin namin na makakita sila ngayon ng kaaliwan at kagaangan ng kalooban dahil nananampalataya sila at pinanghahawakan nila niya ang inyong pangakong muling pagkabuhay. Sa oras din na ito, Ama, nais namin patuloy na idalangin ang aming mga kapatid, mga kaibigan na humihiling sa amin si Maricar Bartolome bilang patuloy na pagpapagaling ng kanilang karamdaman. Si Samantha Jordan Ocasla, si Lucy de Guzman. Gayun din, huwag niyo kalimutan si Nelson Ganyola, Ama, na patuloy na nakakaranas ng kanyang karamdaman at pangangailangang pinansyal. Tulungan din si Waylene Lorenzo at Gemma Molina sa kanilang pagpapagaling. Ama, nais namin, Ama, maranasan na sa kabila ng mga pagsubok dahilan sa mga karamdamang ito ay makita namin at maranasan namin na mas malapit kayo sa amin at kami ay nananampalataya na wala kami ibang dakilang manggagamot kundi kayo lamang. Gayun din, nadalangin namin ang gawain ni Magdalena Ferry at Obot Delgado sa kanilang crusade. Tulungan sila, tulungan yung banal na Espiritu na magpapalakas sa kanila at gagawa para po sa puso at isip mga taong nag-aaral na inyong mga salita. Tulungan din ang Bayoyong Basista Estate Church na patuloy namin na dalangin sa kanilang muling pagbangon bilang iglesia. Bigyan sila ng patuloy ninyong biyaya ng kalakasan sa pananampalataya at patuloy nila magampanan ang kanilang gawain bilang liwanag sa kanilang simbahan at sa mga tao at kanilang palibot. Tulungan din ang lahat ng mga tao na nakakaranas ngayon ng mga pagsubok tulad ni Ver Arrogante. Ama, lahat kami ay merong mga pinagdaraan. Subalit alam namin na kayo lamang ang aming pag-asa, kayo lamang ang aming hantungan, kayo lamang ang aming kaligtasan. Loobin po ninyo na maranasan namin ang inyong patuloy na pakikisama at pagpapalat. Marami pa po kaming naisilingin at isa na rito ang aming gawain at ang aming programang Simula, Usapang Senior. Patuloy niyo po yung pagpalain ng bawat sa amin at kayo din ang aming taga-subaybay at patuloy namin maging kapakipakinabang nawa ito sa bawat sa amin na magkaroon kami ng karunungan ng paano mamuhay ng malusog, masigla at higit sa lahat, may pag-asa at pananampalataya sa inyo. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkakasalang nagawa at inaasahan namin na inyong kaming tutugunin alang-alang sa matamis sa pangalan naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Papurihan po natin ating Panginoon sa ating muling pagsasama-sama sa programang Simula, Usapang Senior. Tandaan po ninyo tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At tandaan po natin, ang Panginoon ang ating mabuting pastol. Wala na po tayo, pag siya po ang ating pastol, wala na po tayong hahanapin, wala na po tayong kakailanganin pa. Sapagkat bilang mabuting pastol, siyang nakakaalam na makabubuti sa atin at tayo'y dadalhin niya sa kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Carranza, aming station manager sa AWR Manila. At gayon din, maraming salamat Andy Joaquin, maraming salamat John Abayog, Reza Nabor, Wilmer Estrito, at Irene Sidao. Hiligit sa lahat, maraming salamat po
sa panahon na ipinagkaloob nyo sa ating programa. Huwag niyong kalilimutan, hanggang sa muli, ako po si Doc Rome Barrios na patuloy na nagsasabi ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo may pag-asa. Lahat po tayo may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli, God bless everyone. Ikaw ang pag-asa, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang makakamtan. Payapang kapalit